Magandang gabi po sa inyong lahat. Sa bawat sulok ng mundo, may mga kwentong naghihintay na mabigyang buhay, mga kwentong tila tahimik ngunit puno ng damdamin at diwa. Sa gabing ito, samahan niyo ako habang binubuksan natin ang pahina ng isang kwento na maaaring magpabago ng pananaw, magpainit ng damdamin o magdala ng ngiti sa inyong mga puso. Bago ang lahat, please hit like and subscribe, then hit the notification bell para to update you on the new stories. Maraming salamat po! Ito ang kwento ni Ate Lulu Part 3. Kinagabihan ay hindi maalis sa isip ko ang init na nadama sa kandungan ng matronang kapitbahay namin. Kahit anong ipagawa niya ay okay lang basta't ibigay ang aking kaligayahan. Tuwing maiisip ko ang matatambok na boobs at ang malalim na kuweba ni Ate Lulu ay walang tigil sa pagpintig ang aking alaga. Nagparaos pa nga ako ng isang putok bago nakatulog. Tanghali na nang magising ako kinabukasan. Agad akong naglinis ng bahay at nagwalis sa bakuran. Nangako kasi ako sa aking ina na tutulong kapag araw ng linggo. Isa pa'y sadyang nagpa-good shot ako para payagang makaalis. Isang salita ko lang ay tango agad si nanay lalo na nang malamang kina Kuya Nante at Ate Lulu ang punta ko. Kabang-kaba ako habang papalapit sa bahay ni na Ate Lulu. Hindi ko alam kung anong gagawin dahil wala pa akong karanasan tungkol sa ganong klaseng bembang. Si Kuya Nante ang nagbukas ng pinto, makaraang kumatok ako ng ilang beses. Nagulat pa nga nang makita ako sabay-sabing binatang-binata na raw ako. Agad akong pinapasok dahil kanina pa raw naghihintay si Ate Lulu. Ibig sabihin ay alam na ni Kuya Nante na darating ako. Agad niyang inilock ang pinto pati ang main gate ng bahay. Nadatnan ko sa sala na may nakahandang brandy at icebox. May kaunting bawas na ang alak na siguradong tinagay na nilang mag-asawa. Nasa kusina si Ate Lulu at naghahanda ng pulutan. Naupo si Kuya Nante sa malapit sa aking silya sabay nagsalin ng alak sa kupita. Ilang sandali pa ay dala na ni Ate Lulu ang nilutong pagkain at naupo na rin sa tabi ni Kuya Nante. Shock ako nang mapansin ang kanyang suot. Halos aninag ang buong katawan sa kulay blue na parang 90s na hindi mawari. Basta ang alam ko sa ganong tela ay see-through. Wala ring suot kahit isang underwear. Pinagpawisan ako ng maaninag ang mga bundok ng tralala sa dibdib, lalo na ang mabalahibong bahagi sa kanyang harap. Tinigasan na naman ako kaya't hindi mapakali sa pagkakaupo. Agad kong iniwas ang aking paningin upang mawala sa isipan ang nakakapag-init na katawan ni Ate Lulu. Isa pa'y medyo napahiya ako kay Kuya Nante dahil nakita kong napangisi ito nang mapansing tinablan ako sa suot ng kanyang asawa. Binigyan ako ng isang shot para ma-relax daw ang aking katawan. Tinanong pa ako kung sexy raw ba ang kanyang misis. Tumangulang ako sabay lagok sa ibinigay niyang tagay. Kapapatong ko lang ng baso sa mesita ay nilagyan niya ulit. Napatingin ako na parang nabigla. Sabi ni Kuya Nante, kailangan daw humabol. Ako dahil nakakatatlong shots na silang mag-asawa. Mas maganda raw kung pare-pareho kaming may tama na bago may mangyari. Bigla akong kinabahan dahil sa totoo lang ay talagang hindi ko alam ang gagawin. Nailang ako sa presensya ni Kuya Nante. Napansin niya ang pakiramdam ko kaya't tinapik ako sa balikat, sabay sabing okay lang daw yun. Huwag daw akong mag-isip ng kung ano-ano basta bembang lang. Pagkatapos ay tinanong kung may karanasan na ako sa babae. Bigla akong nabilaukan sa nginunguyang pulutan. Alangan namang sabihin kung katatapos lang naming magsiping ng kanyang asawa. Pilit pa akong pinatagay ni Kuya Nante para gumaan daw ang aking pakiramdam. Agad ko namang nilagok dahil swabe naman ang lasa. Imported at mamahalin kasi yung brandy, kaya lang ay malakas ang tama. Bigla akong nahilo at nag-init ang buong katawan. Naging matabil na rin ang aking dila at tinanong ko si Kuya Nante kung masarap bang makipag-sex sa babae. Natawa siya sabay sabing patitikimin daw ako pero kami lang daw dapat ang nakakaalam. Huwag ko raw sasabihin sa mga magulang ko. Napangiti na lang ako at sa loob-loob ko ay naunahan ko na nga siya sa kanyang asawa. Paglingon ko ay nasa tabi na pala namin si Ate Lulu at bagong paligo. Umalingasaw sa buong sala ang mabangong sabon na ginamit niya. Nagpalit na naman ng damit na mas manipis kesa dun sa unang suot.
Tinabihan si Kuya Nante pero nakatingin sa akin na parang nang aakit na hindi mawari. Tinigasan na naman ako. Ewan ko nga ba kung bakit ang bilis magalit ng alaga ko. Huwag lang hindi makakita ng maputing legs ng babae ay talagang nagwawala agad. Hanggang ngayon sa edad kong ito ay ganun pa rin katikas at kainit ang aking pagkalalaki. Tinagayan siya ni Kuya Nante. Agad ininom na parang uhaw na uhaw sabay nagtawanan silang mag-asawa. Biniro ako ni Ate Lulu na baka raw hindi ako makatagal. Kapag lasing na at pagkatapos ay nagtawanan uli sila. Sumeryoso ang mukha ko sa pag-aakalang pinagkakatuwaan nila ako. Nakahalata si Ate Lulu at sinabing gusto lang daw niyang maging cool ako para masimulan na ang aming bembangan. Natulala ako nang marinig ang salitang yun. Talaga palang desidido ang mag-asawa na isama ako sa kanilang bembangan. Bigla silang nag-lips to lips. Pero nakatingin sa akin si Kuya Nante, sumenyas sa kamay kung okay lang daw. Tumango lang ako dahil hindi na ako mapakalinong mga sandaling yon. Naging wild ang kanilang halikan. Dinilaan ni Kuya Nante ang buong mukha ng kanyang asawa at nagtagal sa punong tainga. Sarap na sarap naman si Ate Lulu at nakabuka pa ng kaunti ang bibig. Daig ko pa ang nakapanood ng live show na tulad ng madalas ikwento ng aking mga kabarkada sa tuwing manggagaling sila sa Maynila. Humalinghing si Ate Lulu ng dilaan sa leeg ng kanyang asawa. Napangangako nang makitang nakalabas na pala ang kargada ni Kuya Nante at hawak na niya. Sige naman ang himas ni Kuya Nante sa bundok ni Ate Lulu. Maya-maya ay bigla silang tumayo at akala ko ay pupunta sa kwarto. Naghubad lang pala sila ng damit at tuloy pa rin sa paghahalikan. Bago na upo ay pareho na silang hubot-hubad at walang pakialam kahit na naroon ako. Lalo akong nag-init ng simulang halikan ni Kuya Nante ang dibdib ng kanyang asawa. Nainggit ako pero hindi ako makakilos dahil hinihintay ang anyaya nila. Walang tigil sa paghalinghing si Ate Lulu habang dinidilaan ang 2 korona sa tuktok ng kanyang mga bundok. Kisay ng kisay ang katawan niya sa paghimas ni Kuya Nante. Tirik na rin ang pagkalalaki nito na sa tingin ko ay maliit lang ng kaunti sa akin. Napansin kong maitim na ang pinakaulo at hindi tulad ng sa akin na pinkish pa. Nagtagal sila. Sa ganoong eksena na walang pakialam kung naroon man ako at pinanonood ang kanilang lovemaking. Gusto ko na rin sanang maghubo at magsariling sikap sa harap nila, subalit biglang tumigil si Kuya Nante. Nginitian ako at sumenyas na tagayan ko raw siya ng alak. Ilang na ilang talaga ako dahil hubot-hubad samantalang ako'y bihis na bihis. Nanginginig ang mga kamay ko habang iniaabot ang tagay. Pagkatapos lumagok ni Kuya Nante ay si Ate Lulu naman ang nanghingi. Pinalapit ako sa kanya bago kunin ang baso. Napansin kong basang-basa ng pawis ang buong katawan niya at tirik na tirik ang bundok. Pagdako sa bandang harap ay biglang iniwas ko ang aking mga mata, dala ng hiya. Tumawa lang si Ate Lulu sabay dinakma ang aking harap. Nabigla ako kaya't napaupo sa sofa. Hinawakan ni Kuya Nante ang aking mga kamay habang hinuhubaran ako ni Ate Lulu. Ilang sandali pa ay hubot-hubad na rin ako at tumambad sa kanila ang mahaba at matikas kong alaga. Napangisi si Kuya Nante nang makita ito, sabay iling at sabi na nakakainggit daw ang aking kargada. Swerte raw ang mga babaeng makakatikim nito. Napangiti na lang ako nang biglang daklutin ni Ate Lulu ang aking harapan sabay sabing yun daw ang makapagbibigay sa kanila ng kaligayahan. Hindi ko na naintindihan ang ibig niyang sabihin dahil sinimulan na ang banayad na paghimas sa kahabaan noon na nagdulot sa aking ng ibayong sensasyon. Hinila ako ni Ate Lulu palapit kay Kuya Nante na biglang bumulong na marami raw akong matututunan at mapapakinabangan sa kanila basta't sumunod lang sa gusto nilang mangyari. Pagkatapos ay nagyaya na sa kwarto si Ate Lulu. Halos sabay-sabay kaming tumayo at naglakad ng hubot-hubad. Napangiti na lang ako dahil talagang wala na kaming hiyaan sa isa't isa habang pumapasok sa master's bedroom. Pinaupo nila ako sa maliit na silya sa tabi ng kama bago sumalampak ng higa si Ate Lulu na agad namang sinundan ng kanyang asawa, dinaluhong. Ni Kuya Nante ang boobs ni Ate Lulu na siyang gustong-gusto ko kaya't pumitlag ng sunod-sunod ang aking nagwawalang alaga. Tingin ko'y halos maubos ang mga dibdib ni Ate Lulu sa pagdila ng mister niya.
Sinipsip pa ang mga korona sa tuktok na talaga naman pong nakapanginggit sa akin. Akmang dadaluhong na rin ako sa kama ng pigilan ni Kuya Nante. Pabayaan ko raw muna sila at panoorin ko ang kanyang styles para matuto ako. Inis na inis ako dahil, sa totoo lang, alam ko na yon at hindi na kailangang ituro pa. Pero bigla kong naalala ang sinabi niya na sumunod lang muna at sila ang bahala sa akin. Itinuloy ni Kuya Nante ang paghalik sa katawan ni Ate Lulu. Nang dilaan siya sa pusod ay hindi malaman kung saan ipapaling ang ulo sabay pakawala ng sunod-sunod na halinghing. At sa pagtatapos ng kwento ngayong gabi, naiwang bukas ang ilang tanong sa puso, sa isipan at sa kapalaran ng ating mga tauhan. Ang mga desisyon na ginawa nila ay nagbukas ng bagong landas, mga pintuang hindi inaasahan, mga damdaming muling umusbong at mga sikreto na unti-unting lumilitaw. Subalit, ang gabi hindi pa tapos. Sa susunod na kabanata, mas lalalim ang kwento, mas titindi ang damdamin, at mas haharapin nila ang mga hamon ng kapalaran. Kaya, samahan nyo kaming muli sa susunod na episode ng ating kwento.